Ang araw ay sumisikat, tinatanglawan ng gintong liwanag mula sa tahimik na mga bukirin hanggang sa masisiglang pamilihan. Nagpapatuloy ang buhay kasabay ng walang hanggang pagbabago ng kalikasan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang maselang balanse na ito ang nagsustento sa ekonomiya. Isang importanteng aspeto ng buhay para sa mga tao. Matatag, tiyak, at mapagmalaki. Ngunit ang maselang balanse na ito ay limitado at di permanente. Ang hangin, kasabay ng mga ulan, ay umiihip at bumubugso ng mas malakas. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ay patuloy na nanunuyo at yumayanig. Ang tag-init ay patuloy ang paglala at paghaba. Ang pagbabago ng klima, isang di nakikitang puwersa, sumisira sa mga pundasyon ng bansa at mga taong nasasakupan nito. Winawasak ang mga kabuhayan, binabago ang daloy at agos ng buhay. Hinahamon ang katatagan at pag-asa ng bawat tao. Sa mga pamilihan sa buong Pilipinas, ang araw-araw na buhay ay nabubuhay sa balanse. Ang mga tindera ay naglalatag ng mga sariwang produkto. Ang mga mamimili tumatawad sa pamilyar na mga mukha. Ngunit kapag dumating ang bagyo o tumaas ang temperatura, ang balanse na ito'y nabubuwag. Bilang vendor po, ano po masasabi ninyo tungkol sa matinding pagbabago po ng klima? Panahon. Ng panahon. Ay para ba sa gulay? Oo. Ay, ang gulay ay madaling masira pag ang panahon ay maulan, tsaka pag inabot ng bagyo. Tapos naunti ang produkto ay namahal ang gulay. Naranasan na po ba na malugi? Maapektuhan lalo na nga yung mga gulay po. Oo. Nalulugi. Oo, nalulugi din. Kung po yung ganun, nalugi nga po. Ano pong madalas yung ginagawa para medyo malunasan din po yung solusyon? Yung solusyon. Opo, parang... Ay, minsan naman ay pag marami namang gulay ay nababawi din ang pagkalugi. Oo. Pag maraming gulay na hindi naman sirain, hindi madaling masira. Nalulugi lang ay pag masyadong maulan. Mas nakaka-apekto po ba kapag pabago-bago po yung panahon? Mas nakaka-apekto po ba siya sa presyo ng mga tinitinda nyo? Pag minsan biglang nataas ang presyo, tapos ang alam pa ng mamimili ay mura, tapos biglang tataas, iyon, nakaka-apekto. So kapag kagaya nga po, pabago-bago na po yung panahon, medyo sa mga mamimili po ba na bumibili sa tindahan, mas nababawasan po ba yung mga namimili? Oo, nababawasan din dahil yung iba'y minsan na hindi na nalabas ng bahay, sa kalapit na lang sila nabili. Gayon din naman, maging sa tindera ng isdang aming nakapanayam sa oras na ito. Apektuhan dito dahil dito. Pag ganitong buwan, malamig ang panahon, talagang ang hirap sa isda. Wala kaming nakukuhang maraming isda. Medyo tumaas ang presyo niya. Dahil mahina ang bilihan din sa loob ng palengke. Kadalasan po ba tumataas ang presyo tuwing tag-ulit po? Tag-ulan. Bakit po tumataas? Bakit po sa palagay nyo tumataas? Dahil walang kaminsan mahirap manghuli ng isda pagka ganito ang panahon, taglamig. Times po ba na kailangan po talagang taasan yung Presyo. Dahil mahal din na yun. Tumaas din ang bigay sa amin. Siyempre, tataasan din namin. Anong klase pa naman po? Pag ganitong malamig. Pero pagka yung mainit, medyo mababa ang presyo. Dahil madaming nahuhuli ng mga isda. Sa puso ng ating mga lokal na palengke, ang mga tindero ay humaharap sa isang tahimik ngunit lumalalang hamon, ang pagbabago ng klima.
Ang pabago-bagong panahon ay hindi lamang nakaapekto sa kanilang kabuhayan, kundi pati na rin sa mga produktong kanilang inaasahan. Ayon sa National Economic and Development Authority, nagiging limitado ang supply ng gulay at isda tuwing panahon ng tag-ulan. Dahil dito, tumataas ang mga presyo nito. Ngunit kakaunti ang bumibili. Kaya naman mas madalas ang pagkalugi ng mga tindero sa pamilihan. Para sa gulay, biglaan ang pagtaas ng presyo, kaya't nag-aalangan ng mga mamimili. Sa isda naman, mahirap ang pangingisda dahil sa masungit na panahon. Dahilan para tumaas din ang presyo nito. Ang mataas na puhunan ang nagiging hadlang upang maibenta ang mga ito sa abot kayang presyo na nagre-resulta sa mababang kita para sa mga nagtitinda. Ang sektor ng agrikultura ay isa sa mga pinakaapektado ng pabago-bagong klima. Sa bawat patak ng ulan o sikat ng araw na hindi inaasahan, ang mga magsasaka ay nawawala ng ani at kita. Ang kanilang mga sakahan na dapat sana ay sagana ay nagiging tigang at isang imahe ng nasayang na pagkakakitaan. Paano po nakaka-apekto yung pabago-bagong panahon sa pag-aani niyo po at pagtatanim? Sa pagbabago ng panahon, naapektuhan ang pag-aani, kumbaga naunti ang produkto ng palay. Imbis na magiging 3 tonelada maani, magiging 2 na lang dahil gawa po ng kalamidad. Halimbawa yung peste o kaya yung bagyo. Yun ang nakaka-apekto. Paano po ano po naging impact po ng pabago-bago po ng panahon sa inyong financial stability? Yun nga, katulad nun, naunti ang aming ani ng palay. Is na magiging 3, ay magiging 1 na lang ang aming na aani. Kumbagay nalulugi. Kumbagay dapat dadami ang ani, nababago ang panahon. Kumbagay ang produkto ng palay ay naunti. Sinabi ng Department of Agriculture na ang mga magsasaka at ang pamahalaan ay nangangailangan maghanda sa mga nagaganap na pagbabago sa klima. Ang mga bagyo at matinding kondisyon ng panahon ay nagdudulot ng kakulangan sa mga produkto at ani. Ang mga krisis tulad ng El Nino ay nagpapalala sa kakulangan ng tubig para sa irigasyon. Ang lahat ng ito ang sanhi ng pagbaba ng kita ng mga magsasaka at banta sa seguridad sa pagkain. Sa mga dalampasigan ng ating bansa, ang mga mangingisda ay patuloy na hinaharap ang mga hamon ng pabago-bagong klima. Ang kanilang hanap buhay ay isa sa pinakaapektado at delikado, mula sa biglaang bagyo at matitinding init hanggang sa pagbaba ng kita at huli ng isda. Ito, yung minsan magandang panahon, magandang pangisda. Maraming makuha. Ang problema pag malakas, yung baka, hindi makakuha. Labo. Ang kuhan, madaling araw ang laot. Madaling araw, mga alas 2. Hindi yan, alauna, para hindi na masyado malamig. Kaya na lamig pag umaga. Meron po bang nakikitang pagkakaiba sa bilang ng kita niyo sa pangingisda, lalo na po pag ganun nga po, may pababago-bago? Oo. Nag-iba ka minsan, pag malamig ay di nakaka-uwi ng tao. So, pananagat. Minsan walang huli, nakaka-uwi gawa sa lamig ng panahon. So, dahil nga po sa mga circumstances na yon na mahirap po yung panahon, ano po yung mga paraan po na ginagawa niyo upang mapanatili po na may mahuhuli kayo or may mauulam po kayo sa araw-araw? Minsan naghihibasan. Paghibas ang dagat. Tapos pag minsan ay pag time naman, nanglalambat kami, papahibas. Tapos pag inabutan namang lakas, uwi talaga. Kahit walang binta. Ganun. Tunay na kamangha-mangha ang mga mangingisda ng ating bansa.
Dahil sa likod ng mararahas na eratikong panahon, tapang at tiyaga ang kanilang pinaiiral upang mapanatili ang kanilang kabuhayan. Ang mga mangingisda ay simbolo ng tapang at tiyaga, ngunit sa harap ng pagbabago ng klima, ang kanilang buhay at kabuhayan ay nagiging mas mahirap at hindi tiyak. Ang pabago-bagong panahon, malalakas na bagyo, at matitinding init ay nagpapahirap sa bawat paglayag na kanilang hinaharap. Habang ang unti-unting pagliit ng huli ay nagdudulot ng kawalan ng kita. Sa kabila nito, patuloy silang lumalaban at iniaahon ang kanilang kabuhayan at ekonomiya. Sa bawat sulok ng Pilipinas, tumataas ang gastusin sa buhay, hindi lang sa salapi na ating pinaghihirapan, kundi pati na rin sa tahimik na mga laban at sakripisyong ginagawa ng bawat Pilipino. Ang pagbabago ng klima ay unti-unting binabago ang ekonomiya, nagbibigay ng mas kaunting pagpipilian at mas mabibigat na pasanin pagdating sa mga bilihin. As a student and as a consumer po, ano pong napapansin nyo sa mga nagiging presyo at quality ng mga bilihin, lalo na kapag pabago-bago po ang panahon? Ngayon kasi, ang napapansin ko talaga, if in terms of presyo, pataas. Pero yung quality niya, pababa. Like for example na lang, yung bigas. Mataas na yung presyo niya, pero yung quality niya nababa eh. Kagaya na lang din for example, itlog. Mataas na yung presyo niya, pero yung size, yung quality ng itlog, maliit. Compared sa mababang price pa nun, pero yung itlog malalaki. Ganun lang. Yung basic needs ay parang ano siya eh, taliwas yung presyo sa quality. Yung presyo pataas, pero yung quality niya pababa. Yun yung napansin ko talaga. Sa palagay niyo po, ano po yung naging epekto po ng pagtaas po ng mga bilihin para sa inyo? Naka-apekto siya in terms of pag magbabudget tayo ng monetary in a week. Kasi dati napapagkasya natin yung usual na amount, like for example 1,000, na papagkasya natin siya for 1 week. Pero ngayong tumataas na yung mga presyo ng bilihin, hindi na naging enough para sa isang normal na citizen na makapag-purchase ng mga products na limited lang. Recently, tumataas yung prices ng agricultural products or crops katulad ng mga gulay, mga prutas. As a person who like to eat veggies and fruits, ramdam na ramdam ko yung changes na naiidulot ng klima as a consumer, bilang isang consumer. Isa nakakaano na rin po yung bilihin, di ba? Masyado pong nataas po masyado. Di po tulad nung dati na bababa lang po. Sa 100 marami lang po nabibili na rin. Pagkain, ngayon po mahirap na po. Dapat doon sa 1,000, monti na po yung nabibili. Ganun po. Kaya mahirap din po siya masyado. Masyadong naalat po yung Paano naka-apekto ang mga pagbabagong ito sa inyong araw-araw na pamumuhay? Paano niyo po sa tingin nakaka-apekto sa ating ekonomiya? When it comes to economy, sa tingin ko ang unang naapektuhan ay ang mga producers ng goods or crops na kinukonsumo natin sa araw-araw, katulad ng mga magsasaka at mga mangingisda. They also faces the same crisis we face. At minsan, mas apektado pa sila dahil wala silang siguradong kita or more or less, mas maliit yung kikitain nila sa araw na yun. And kasunod ay mga magtitinda na sumasalo ng mga products ng mga producers. Napipilitan silang magtaas ng presyo para lang meron silang kitain in that day. And lastly, we, the consumers, na ang nagiging problema ay kung paano natin pagkakasyahin ang budget na nakalaan para sa consuming ng goods sa isang araw. And knowing that there are a lot of circumstances, a lot of factors affecting our daily necessities. So how do you adapt to those changes naman? Iniisip ko na lang na
babalik din siguro to sa dati yung mga presyo as pampalubag-loob na rin. Dahil wala naman akong magagawa kung ito yung SRP ng mga markets. Though the climate change is something to be taken a hardcore action, nilulook forward ko na lang din na it will soon pass. We will still cope and regardless of how high in demand the products are. Di maikakailang ang pagbabago-bago sa panahon ay may epekto rin sa mga mamimili. May mga panahong ang mga produkto ay patuloy ang pagbaba ng kalidad habang nananatiling mataas ang presyo ng mga ito. Dahil dito, nahihirapan ang mga tao na mag-budget, lalo na kung limitado ang kanilang salapi. Ngunit, ayon din sa mga mamimili, hindi maisisisi sa mga nagbebenta ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Ang matataas na presyong ito ay tugon lamang sa mataas na puhunan. Sa huli, ang mga mamimili ang pinakatinatamaan dahil nagiging hamon ito sa pagbili ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa gitna ng mga hamon na dala ng pagbabago ng klima, tumatayo ang mga Pilipino na may tapang at pagkamalikhain. Sa bawat sulok ng bansa, makikita ang mga hakbang na ginagawa ng bawat isa upang makibagay sa mga pagbabagong dulot ng panahon. Ang bawat aksyon ay simbolo ng pag-asa na hindi lamang tumutugos sa kasalukuyan kundi paghahanda na rin para sa hinaharap. Napakalaki ng problema natin pagdating sa climate change, sa epekto ng climate change sa Pilipinas. At tayo nga ay napapabilang sa mga most vulnerable na bansa sa epekto ng climate change. Sa kapag pinag-usapan din natin ng climate change, napaka multidimensional, multisectoral yung pag-uusap. Hindi lang natin siya pwedeng pag-usapan na okay, lumalakas na yung bagyo, dumadami na yung bagyo, iba na yung timing ng init at pag-ulan, masyado nang mataas ang pag-ulan, masyado nang tumataas ang pagbaha. Hindi lang siya doon nakafocus Nakafocus din siya tungkol sa kung ano ba ang sitwasyon ng mga Pilipino. When we were planning for our annual project plans, one of the issues that we want to tackle in our barangay is climate change. So for your information, then Lucena City is one of the most polluted cities in Quezon Province, since it is situated as the capital of Quezon Province, and nandun majority yung mga facilities ng Lucena at saka ng buong Quezon, as well as the provincial capital. So to mitigate yung climate change or to propose projects and initiatives to counter climate change, ang ginagawa ng barangay namin is most specifically is to disseminate information, yung mga infographics on what the community can do against climate change. So nagsimula tayo sa pinaka-basic projects ng SK, up to the policy making initiatives of the council. So first, nag-procure yung barangay namin ng trash cans for segregation, as well as tree planting initiatives, and up to the policy making level of the barangay naman. We have supported ordinances and resolutions, as well as federal bills na pwedeng mailakad na nagko-combat ng climate change, and any ordinances that supports the use of sustainable energies. Siguro yung isa sa ginagawa ay yung pagbibigay impormasyon sa mga tao na may ganito ng pangyayari sa ating bayan. Na sa gano'n na-aware din yung mga mamamayan na may mga kailangan baguhin din doon sa ating mga gawi, lalo tigit doon sa pagkonsumo ng ating tubig. Kung dati ay nakakasampung timba tayo sa isang paliligo, ay siguro kailangan natin magtipid na ng even doon sa pagtutoothbrush and pagwawash ng ating mga sasakyan, ay kailangan nating gamitan na rin ng pagtitipid. So hindi parang ubos-ubos biyaya pagkatapos ng ilang araw ay wala na tayong magagamit. Kung
siguro sa ngayon, although ngayon nararanasan na natin yung epekto ng climate change, kaya kahit paano meron na tayong nakikita mga aksyon, no, sa ilang mga NGOs. At kaya maging naman sa gobyerno, meron naman silang mga nagiging aksyon. So kailangan siya, of course, mas kailangan natin siyang ini-improve from time to time. Kaya ano pa siya, talagang systematic pa yung problema niya at related talaga siya sa ilang mga issues na meron tayo. So pwede siguro mangyari, i-resolve yung mga societal issues, i-resolve din yung mga internal issues ng pamahalaan, lalong higit yung corruption, magkaroon ng matinong political will ang gobyerno. So another project nga po na pinapatupad ng bayan ng Lukban ay yung pong patungkol sa Copia project. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng insight regarding this project? Yung katatapos na project na turnover na yan ng Korean government sa atin, ito ay proyekto ng Korean government in partnership sa Pilipinas na nagbigay sila ng training at saka ayuda para doon sa makabagong teknolohiyang ginagawa nila sa Korea na ma-adapt din dito sa ating bayan ng Lukban. So nagbuo ng mga magsasaka na pwedeng gumawa doon sa kanilang itinayong mga greenhouses na sa pagkakaalam ko umabot ito ng mga 9 na milyong piso. Pinakamalaki doon sa 3 sites dito sa Pilipinas na binigyan ng pondo ng Korean government. At ngayon naman, sa pagkakaalam ko rin, ay kumikita na yung mga magsasaka na gumagawa doon sa ating Copia project kasi yung kanilang mga aning produkto ay nadadala doon sa malalaking mga malls sa lalawigan ng Quezon. Did you know that the Philippines is the #1 na tumatangkilik ng ang tawag doon, yung culture ng yung sachet culture. So yung sachet culture kasi sa atin lang siya prominent because of the higher rates of poverty in our country. So sa ibang lugar hindi din kasi siya prominent. So bakit siya prominent sa atin? And bakit yun yung pinakamalaking major effects of climate change and other types of pollution in the country. So I think yung masasabi ko lang is to combat climate change. Hindi lang siya kasi environmental issue, it is also a political issue. So siguro what we can do as citizens and as patriotic citizens of the country is let us elect yung mga policy makers na talagang nagre-research on the environmental sustainability of our country, syempre. And as well as let's also have our own discipline in terms of saving energy, in terms of using the responsible usage of water, as well as down to the most basic thing, or yung responsibility natin na mag-segregate din ng mga trash. So yun yung pinakamagagawa natin as yung lower level ng society. Siguro sa ang mensahe ko ay kailangan nating umaksyon na sa pagbabago ng klima natin. Hindi katulad dati nung nakagawian natin na laging marami tayong resources. Posibleng mawala yan kung hindi natin gagawa ng paraan, hindi tayo magtitipid at hindi natin gagawan ng magandang mga sistema yung mga resources natin, kung paano siya i-maintain at paano din siya yung maayos na ipapadaloy doon sa mga mamamayan natin. So kailangan natin talagang magtipid at saka kailangan nating iayos yung mga sistema natin. Para sa gayon, ang wastage na ay kukonti na lang. At yung ma-maximize yung gamit doon sa mga resources natin. Di maikakailang ang mga sektor ng ating lipunan ay patuloy na nagtsatsaga at humahanap ng paraan upang masolusyonan ang mga hamon at kahirapang dulot ng pagbabago ng panahon. Ang pagbabago ng klima ay isang hamon na hinaharap ng bawat Pilipino. Ngunit,
Sa pamamagitan ng tapang at pagkakaisa, nagiging malinaw ang mga solusyon sa bawat hamon na ito. Ang mga ginagawang pagsisikap at pagtutulungan ay nagpapakita na ang bawat aksyon, gaano mang kaliit o kalaki, ay may mahalagang bahagi sa pagbuo ng mas matatag at matibay na hinaharap. Mas protektahan natin ang environment for us to lessen yung magiging damage na maaaring maidulot ng climate change. Patuloy lang natin talagang i-boses at pag-usapan yung mga ganitong klaseng issue. Let's not stop seeking solutions or actions na pwedeng makatulong dito sa ating climate change na nararanasan ngayong araw. This is also for us and for our future. Pwede daw po bang lumangoy dito? Silver daw po si LG. Hindi yung picture. Ay, bagay mo ba yun? Akala ko eh. Yung picture kita na. Isa ba? Kita po siya. Tatapon ko rin. Makamedyo ba yun? Si Kirby, ganda. Cinematic ang wala stick. Cinematic ang wala stick. Ang hirap eh. So guys. Asan yung resting doll? Ngahan. Ano ba payong to? Ay, wala. Di ba Amy? Game na, game na, game na. Hindi ko kita, be. Ay, game na daw. Game na ulit daw. Ako. Yung sa dalawa. Batay na ano face. Naulan. Ay, puta, nagkuha pa na yung Climate change, guys. Look, it's raining ice. Nabidyohan mo rin kayo mong gano'n.